Master Jet, ano po ba ang guidelines sa pagbigay ng 13th month pay bonus? Kasi po, resign po ako last August 29, DepEd Division, and na-hire po ako sa DepEd another division August 30, 2023. Okay. So ito po ay, kung titignan po natin yung mga PETSA ay hindi naman po nagkaroon ng pagkaputol sa kaniyang service, siguro ay ito magiging isang example lamang ng isang transfer of station from one station to another, from one division to another, from one agency to another, kasi August 29 yung last day niya sa isang division, August 30 naman yung simula niya doon sa ibang division. Ang sinasabi naman ng guidelines ng atin pong year-end bonus is total or aggregate of 4 months of service from January 1 of the current year. It does not mean na serbisyo mo sa current mo na station, current mong agency, kundi it refers to your government service, Kung titignan po natin dito sa guidelines mga master ng year-end bonus, ay dapat sinasabi niya po dito equivalent to 1 month basic pay kapag personnel has rendered at least a total or an aggregate of 4 months of service from January 1 to October 31 of the current year. Yun po ay referring to your government service. Ang total or aggregate service required from government personnel for the purpose of year-end bonus and cash gift shall include all actual services rendered while occupying a regular, contractual, or casual position in the national and or local government, including leaves of absence with pay. So, yun po yung sinasabi. So, now, doon na tayo yung attention natin is doon na tayo mapupunta sa interpretation ng sinasabi po ninyo na nag-resign ka from one agency, dahil nag-resign ka from your agency, pero yung last day of service mo doon ay 1 day before naman sa start mo doon sa kabilang agency. Hindi na ako sure talaga dito kung mag-matter ba pagdating sa computation itong sinabi mo na nag-resign ka from one agency, from one division to another. Kasi for me, pwede naman itong maging transfer of station lang, instead of resignation ay transfer of station lang from one division to another. Kasi within the same agency naman po tayo, pareho tayong within DepEd, kaya lang from one division to another. So for me, pwede natin siyang maging transfer of station, instead na resign yung ginamit, instead na resign yung naging termino, yung instead of resignation dapat is naging letter of intent lang to transfer to another station. For me I'm not sure kung ang mangyayari ba ay mapuputol talaga yung service mo because of that resign na term, o kaya ay pwede na siyang maging tuloy lang kasi nga wala namang gap talaga doon kung titingnan po natin. Pero if ever natutuloy lamang po yung mangyayari niyan, ang magbabayad ng bonus mo is your new division office, kung saan po yung station ninyo ngayon as of November 15, kasi August kayo noong na-transfer sa kanila. So sila po yung magbabayad ng bonus po ninyo at hindi na po yung old division. Yun ay kung considered siya as tuloy, since wala naman talagang gap doon sa service and from DepEd to DepEd lang naman yung nangyari. Siguro i-refer na natin to doon sa mga nakasubaybay sa ating page o channel na mayroon pong sapat na kaalaman pagdating po sa isyong ito, kung ito po ba ay to be considered as continuous lang na service or to be considered ba na mapuputol kasi nga doon sa term na nag-resign from one division pero na-transfer naman doon sa kabilang station. So bigay ko na po yon
to those with enough knowledge, no, ipakikomento na lamang po kung ano po yung mangyayari at ano po yung pwede natin maibigay na sagot dito po sa ating sender. Pero if ever tuloy po yung new agency po, new division ninyo, sila po yung magbabayad sa inyo ng inyo pong year-end bonus and cash gift. At maging sa susunod na po na benefits tulad po ng PEI at kung mayroon mang SRI, sila na po yung magbabayad niyan sa inyo. Kasi nga, ayon sa guidelines ng year-end bonus and cash gift, maging sa PEI and with the SRI, the new agency, siya ang magbabayad ng incentive na yon para sa kanyang mga personnel.